Lumayas ka na rito, Joel. Lumayas ka na. Wala kang makukuha sa akin. Malakas na sigaw yon ni Aling Mercy, ang may-ari ng maliit na tindahan sa isang liblib na barangay sa probinsya. Nakasandal siya sa mop habang hinihingal sa pagod. Hindi mo ba nakikita? Kakamap ko lang ng sahig. Ang dami mong putik na ipinasok dito. Tumawa lang ng bahagya ang matandang lalaki. Basang-basa ang kanyang damit. Gusot-gusot ang mahabang buhok. Halatang ilang araw nang hindi naliligo. Tahimik niyang ibinuhos ang laman ng kanyang palad sa ibabaw ng mesa. Kalansing ng mga barya ang umalingaw sa maliit na tindahan. Sakto na yan para sa isang bote. Ibigay mo na. Alam mo namang bawal magbenta ng alak sa ganitong oras. Tumango si Joel patungo sa lumang orasan sa dingding. May 7 minuto pa bago magsara. Napabuntong hininga si Aling Mercy. Kilalang kilala na niya ang matandang ito. Sa loob ng maraming taon, halos gabi-gabi itong bumibili ng murang alak. Nako, Joel! Pinapahirapan mo talaga ako. Mabilis niyang binilang ang barya. Pagkatapos ay iniabot ang bote. San mo na naman nakuha ang perang ito? Nakapulot ka ba? Hindi. Manghihingi ka na naman siguro sa simbahan. May na-flat na gulong sa kalsada kanina. Tinulungan ko sila. Binigyan nila ako ng pera. Aba, di mabuti. Tiningnan niya ang maruruming barya. Ang lagkit ng mga barya mo. Pera pa rin naman yan. At walang dagdag na salita, lumabas si Joel. Agad namang napailing si Aling Mercy. Ay nako, matigas talaga ang ulo mo. Tama si Aling Mercy. Si Joel ay isa ng palaboy. Mahigit 5 taon na siyang nakatira sa isang abandonadong kubo sa gilid ng ilog. Dating pag-aari yon ng isang matandang mangingisda na matagal nang yumao. Wala nang kamag-anak na bumalik upang angkinin ang lugar. Kaya doon nanirahan si Joel. May lumang sofa siyang napulot sa tambakan. Yon ang ginawa niyang higaan. May kahoy na kahon na nagsisilbing mesa. May lumang gasera para sa ilaw. At yun na ang buong mundo niya. Wala siyang pamilya, wala siyang kaibigan, wala siyang kinabukasan. At para bang wala rin siyang dahilan para mabuhay. Madalas siyang makita ng mga taga-barangay na nakatayo sa lumang tulay. Tahimik, nakatitig sa ilog, parang may hinihintay. O baka naman may sinusubukang kalimutan. Ngunit walang nakakaalam at wala ring nagtatanong. Sa gabing yon, malakas ang ulan. Humahagupit ang hangin. Ang mga dahon ng puno ay tila umiiyak kasama ang kalangitan. Dahan-dahang naglakad si Joel patungo sa tulay. Hindi niya alintana ang ulan. Hindi niya alintana ang lamig. Huminto siya sa gitna ng tulay. Ipinikit ang mga mata at hinayaang dumaloy ang ulan sa kanyang mukha. Ngunit hindi lamang ulan ang bumabasa sa kanya. May mga luha ring tumutulo mula sa kanyang mga mata. Mga luhang matagal nang nakakulong. Mga luhang hindi kailanman naubos. Ganon din ang panahon noon. Pabulong niyang sinabi yon. Pagkatapos ay bigla siyang napahagulgol. Isang matinding hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib. Panginoon, patawarin mo ko. Napaluhod si Joel. Patawarin mo ko. Muli siyang humikbi. Kasalanan ko ang lahat. Patawarin mo ko. Ngunit biglang may narinig siyang kakaiba. Sa gitna ng malakas na ulan, may paparating na sasakyan. Mabilis, napakabilis, at pagkatapos, humaginit ang tunog ng mga preno. Kasunod nito ay ang nakabibinging pagtili ng gulong sa basang kalsada. Nagmulat ng mata si Joel. Kasabay noon ang matinding sinag ng headlights. Ang sasakyan ay umikot sa kalsada. Nawala ng kontrol at diretso ito sa kanyang kinatatayuan. Sa isang iglap, may kakaibang saya ang sumilay sa kanyang mga mata. Parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling yon. Parang sa wakas, matatapos na rin ang lahat. Sa wakas, bahagya pa niyang ibinuka ang mga braso, handang salubungin ang rumaragasang sasakyan. Ngunit sa huling segundo, lumiko ito. At sa halip na siya ang tamaan, bumangga ang sasakyan sa bakal na harang ng tulay.
Nadurog ang bakal. Halos nakabitin ang sasakyan sa ibabaw ng ilog. Parang nagising si Joel mula sa bangungot. Agad siyang tumakbo. Binuksan ang pinto ng driver's side. At halos kasabay noon, isang babaeng buntis ang bumagsak sa kanyang mga bisig. Napakalaki na ng tiyan nito. Namumutla at halos hindi makahinga. Tulungan mo ako, nauutal na sabi nito. Napakurap si Joel. Mag-isa ka lang ba? Oo. Agad niya itong inilayo mula sa sasakyan. Ngunit bumalik pa rin siya upang tingnan kung may iba pang sakay. Ngunit wala. Silang dalawa lamang. Pagbalik niya sa babae, narinig niya ang matinding sigaw nito. Ah! Hawak nito ang tiyan. Namimilipit sa sakit. At doon na pagtanto ni Joel ang nangyayari. Nanganganak ka! Tumango ang babae habang umiiyak. Nasa sasakyan ang bag ko para sa ospital. Muli siyang sumigaw sa sakit. Tumakbo si Joel pabalik. Nakita niya ang bag sa loob ng sasakyan. Ngunit habang sinusubukan niya itong kunin, mas lalo pang gumalaw ang sasakyan. Muntik na siyang madaganan. Napaatras siya. Sinubukan niyang buksan ang kabilang pinto. Subalit ayaw bumukas. Samantala, palakas ng palakas ang sigaw ng babae. Kaya gumawa siya ng desisyon. Hindi niya na kukunin ang bag. Mas mahalaga ang buhay. Inakbayan niya ang babae. Halika, konti na lang. Dahan-dahan silang naglakad sa gitna ng ulan. Ngunit ilang metro pa lamang ang kanilang nararating ay muntik nang bumagsak ang babae. Hindi ko na kaya. Tibayan mo ang loob mo. Tawagan mong doktor. Hindi na sila aabot, sabi pa ni Joel. Pagkatapos ay itinuro niya ang abandonadong kubo sa di kalayuan. Malapit na tayo. Ilang minuto lang ang lumipas. Nakahiga na ang babae sa lumang sofa ni Joel. Sinindihan niya ang gasera. Kumuha ng bote ng alak. Binuhusan ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay isang lumang nakatiklop na kutsilyo. Tahimik siyang kumikilos. Parang sanay na sanay. Samantalang ang babae ay nagtataka. Anong ginagawa mo? Lumapit si Joel at sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng bahagya. Isang malungkot ngunit mahinahong ngiti. Huwag kang matakot. Tinulungan niya itong humiga ng maayos. Maraming beses ko nang nagawa to. Ano? Ang magpaanak. Nanlaki ang mga mata ng babae. Kasabay ng isa na namang malakas na paghilab. Ano nga pa ang pangalan mo? Tanong ni Joel. Zoe. Sige, Zoe, kumapit ka lang. Tiningnan niya ang napakalaking tiyan nito at agad niyang nahulaan. Kambal ang dinadala mo. Oo, alam ko na. Nagsimula ang pinakamahirap na bahagi. Sunod-sunod ang paghilab ng tiyan ni Zoe. Puno ng sigaw ang maliit na kubo. Ngunit kalmado lang si Joel. Para siyang isang bihasang kumadrona. Makalipas ang ilang minuto, isang malakas na iyak ng sanggol ang umalingaw-ngaw. Napangiti si Joel, maingat niyang pinutol ang pusod. Pagkatapos ay binalot ang sanggol sa damit ng ina nito. Ito ang panganay mo. Iniabot niya ito kay Zoe. Idikit mo siya sa dibdib mo. Napaiyak si Zoe habang niyayakap ang kanyang anak. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. May isa pa. Muling naghanda si Joel at makalipas ang ilang minuto, lumabas din ang pangalawang sanggol. Ngunit hindi ito umiiyak. Tumahimik ang kubo. Tumigil ang oras. Nakatitig lang si Joel sa bata. Habang si Zoe ay halos mawalan ng hininga sa takot. Mahigpit niyang niyakap ang panganay. Hindi niya kayang magsalita. Hindi niya kayang magtanong. Hanggang sa biglang narinig niya ang isang mahinang tunog. Isang mahinang tapik at pagkatapos malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa kubo. Napapikit si Zoe sa sobrang ginhawa. Napaluha, napangiti at saka tuluyang humagulgol. Muntik siyang mawala ng hangin. Maingat niyang binalot ang sanggol sa punit na bahagi ng palda ni Zoe. At pagkatapos ay iniabot ito sa ina. Ito ang bunso mo, sabi ni Joel. Sa gitna ng malakas na ulan, sa isang abandonadong kubo, isang himala ang naganap.
At hindi pa alam ni Zoe na ang palaboy na nagligtas sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang kambal ay may sarili ring napakasakit na lihim na matagal nang ibinabaon sa nakaraan. Huminga ng malalim si Joel habang hawak ang pangalawang sanggol. Ngayon, magiging maayos na siya. Maingat niyang iniabot ang bata kay Zoe. Ngayon, tatapusin lang natin ang panganganak mo. Pagkatapos ay magiging okay ka na rin. Tuloy-tuloy ang luha sa pisngi ni Zoe. Hindi siya makapaniwala. Sa gitna ng ulan, sa gitna ng takot, sa isang abandonadong kubo, isang lalaking akala ng mundo ay wala ng silbi ang siyang nagligtas sa kanya at sa dalawa niyang anak. Mabilis at maingat na kumilos si Joel. Pagkatapos ay tinakpan niya si Zoe gamit ang luma niyang jacket. Magpahinga ka muna. Hahanap ako ng tulong. Wag mo akong iiwan. Huwag kang matakot, babalik ako. Kailangan natin ng ambulansya. Naiwan si Zoe sa loob ng kubo, kasama ang kanyang dalawang sanggol. Dinikit niya ang mga ito sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang may hinang tibok ng puso ng mga anak. At doon siya mas lalong napaiyak. Dahil ngayon pa lang niya lubos na nauunawaan kung gaano siya kalapit sa kamatayan. Samantala, tumakbo si Joel papunta sa barangay. Basang-basa, putikan, halos hindi makahinga. Kumatok siya sa bawat bahay. Tulong! Tumawag kayo ng ambulansya! Ngunit sa likod ng mga bintana, gumalaw lamang ang mga kortina. May mga taong sumilip, may mga matang nagmasid. Pero walang lumabas, walang nagbukas, walang tumulong. Ano ba kayo? May babaeng nanganak. Kailangan niya ng tulong. Ngunit nanatiling sarado ang mga pinto. Siguro dahil kilala nila si Joel bilang palaboy. Siguro dahil madumi siya. Siguro dahil akala nila ay lasing na naman siya. At siguro dahil mas madali para sa ibang tao ang manood kaysa sa tumulong. Hanggang sa dulo ng kalsada, may isang maliit na bahay na bumukas ang bintana. Isang babae ang sumilip. Sino yan? Ma'am, please. May babaeng nanganak malapit sa ilog. Kailangan ng ambulansya. Pumasok ka, pero dahan-dahan lang. May sakit ang anak ko, natutulog. Agad na pumasok si Joel. Makalipas ang ilang sandali, hawak na ng babae ang cellphone. Tumawag siya ng ambulansya. Maayos na ipinaliwanag ni Joel kung saan pupunta ang mga rescuer. Pagkababa ng tawag, napabuntong hininga siya. Salamat sa Diyos! Huminga siya ng malalim at tumingin sa babae. Salamat, pasensya na sa abala. Walang anuman. Lalabas na sana si Joel nang bigla siyang habulin ng babae. May dala itong jacket at maliit na balot ng pagkain. Sandali! Huminto si Joel. Kunin mo ito. Hindi na ho kailangan. Kunin mo na. Jacket ito ng yumao kong asawa. At ito, ilang pirasong tinapay. Nagluto ako kanina. Gustong tumanggi ni Joel, pero nakita niya sa mga mata ng babae na hindi ito awa lang. Hindi ito pagmamataas. Tunay na kabutihan yon. Anong pangalan mo? Tanong ni Joel. Ako si Marisa. Ako naman po si Joel. Mag-ingat ka, Joel. Salamat, Marisa. Kailangan ko nang bumalik. Sasalubungin ko pang ambulansya. Tumango si Marisa at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may isang taong tumingin kay Joel hindi bilang basura sa lansangan, kundi bilang tao. Makalipas ang 15 minuto, dumating ang ambulansya. Agad na dinala si Zoe at ang kanyang kambal. Mahina man, nakakapagsalita pa rin si Zoe bago siya isakay. Joel, lumapit siya rito. Salamat. Nagkibit balikat lamang si Joel. Mag-ingat ka na lang at huwag ka nang magmaneho sa ganyang kalagayan. 3 linggo pa sana bago ang due date ko, pabulong na sabi ni Zoe. Bahagyang ngumiti si Joel. Sa isang baby, normal ang 39 hanggang 40 linggo. Pero kung kambal, dapat handa ka na sa pagsapit ng 36 o 37 weeks. Nagkatinginan ang dalawang paramedic. Tingnan mo nga naman siya, oh. Sabi ng isa. Mukha siyang palaboy pero kung magsalita parang doktor. Bulong naman ng kausap nito. Boss, nag-medical school ka ba? Tanong ng isang paramedic. Ngumiti ng malungkot si Joel. Paano naman ako makakapag-medical school? Tiningnan niya ang sarili niyang marumi ang damit.
Sabi niyo nga, palaboy lang ako. Ang tulad ko, hindi kinukuha bilang doktor. Umalis ang ambulansya at naiwan si Joel sa gilid ng kalsada. Basang-basa, tahimik at muling mag-isa. Bumalik si Joel sa kanyang kubo. Pinulot niya ang punit-punit na damit ni Zoe. Nilinis ang kalat at pagkatapos ay naupo siya sa lumang sofa. Matagal siyang nakatitig sa kawalan. Sa labas, patuloy ang ulan, patuloy ang hangin, at sa bawat patak ng ulan sa bubong, may alaalang bumabalik. Ganun din ang panahon nun, sabi pa ni Joel. Ngunit bago pa siya tuluyang malunod sa nakaraan, biglang sumagi sa isip niya si Marisa. Ang babaeng nagbukas ng pinto, ang babaeng hindi natakot sa kanya. Ang babaeng may sakit ang anak at isang byuda. Matapang siya, bulong ni Joel. Mabait rin. Napabuntong hininga siya. Pero mukhang hindi rin naging mabait sa kanyang buhay. Kakaiba. Isang lalaking walang bahay, walang makain, walang sariling maayos na damit ang naaawa sa ibang tao. Hindi para sa sarili niya ang lungkot ni Joel, kundi para kay Marisa. Para sa babaeng mag-isang lumalaban para sa kanyang anak. Nang madaling araw na, nakatulog si Joel. Binalot niya ang sarili sa jacket na ibinigay ni Marisa. Kinain niya ang tinapay na dala nito. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, hindi bangungot ang kanyang napanaginipan, kundi isang bagay na mainit, maliwanag at payapa. Isang pakiramdam na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Samantala sa ospital, unti-unti nang kumalma si Zoe. Ayon sa mga doktor, maayos ang panganganak. Ligtas siya, ligtas ang kanyang kambal. Walang malubhang panganib. Agad siyang humiram ng cellphone. Tinawagan niya ang kanyang asawa. Isang ring bago ito sumagot. Antok na antok ang boses ng lalaki. Hello, sino to? Tanong ni Harvey. Nakatulog ka pa talaga? Tanong ni Zoe. Zoe? Oo, mahal kong asawa. At may dalawang balita ako sa'yo. Ano? Bakit ibang number ang gamit mo? Nagtatakang tanong nito. Una, na-aksidente ako at lumubog sa ilog ang bago mong kotse. Ano? At pangalawa, may dalawa na tayong anak na lalaki. Teka, hindi ko maintindihan. Nanganak ka na. Pero ang aga pa, hindi mo pa due date. Kaya nga tumawag ako, makinig ka muna. Saglit na natahimik si Harvey sa kabilang linya. Naalala mo ba nung sinabi kong huwag ka munang umalis? Zoe, sabi ko natatakot ako. Sabi ko may masama akong kutob. Napaluhan na naman si Zoe. Pero mas pinili mo ang importanteng meeting mo. Nasaan ka ngayon? Nasa ospital ako. Okay kami ng mga bata, pero kailangan mong marinig ang lahat. Nang umalis ka, sobra akong nalungkot. Lumakas ang ulan, lumakas ang hangin. Mag-isa lang ako sa bahay dahil nagpaalam si Helen. May sakit daw ang nanay niya. Sinubukan kong maligo para kumalma, pero habang nasa banyo ako, biglang namatay ang ilaw. Hindi ko alam kung dahil sa bagyo o may naputol na kable. Sobra akong natakot. Ginamit ko ang flashlight ng cellphone ko, pero sa sobrang kaba ko, nahulog yun sa tubig. Halos mabaliw ako sa takot. Yumuko ako para kunin ang cellphone. Doon ko naramdaman ang matinding sakit sa tiyan. Tahimik si Harvey, parang unti-unting nanlamig ang kanyang katawan sa bawat salitang naririnig. Harvey, sabi kong wag mo akong iwan pero inisip kong walang mangyayari. Pero may nangyari. Nanganak ako mag-isa. Sa madilim na bahay. Walang kasama. Walang cellphone. Walang ilaw. Takot na takot ako. Zoe, hindi pa ako tapos. Dahil wala akong ibang maisip, nagdesisyon ako magmaneho papunta sa ospital. Kinuha ko ang kotse mo dahil mas maluwag yon. Nung una kaya ko pa, pero habang tumatagal, lumalakas ang sakit. Ilang beses akong muntik mawala ng malay habang nagmamaneho. Hindi na kinakaya ng wiper ang lakas ng ulan. Halos wala na akong makita. Pero pinilit ko pa rin. Hanggang sa makarating ako sa tulay. Doon hindi ko na kinaya. Sumakit ng sobrang tiyan ko. Nawalan ako ng kontrol sa manibela. Umikot ang kotse. Gusto kong pigilan pero hindi ko na talaga kaya. Bumangga ako sa harag ng tulay. Harvey, akala ko katapusan na namin ang mga anak natin. Napahikbi si Zoe. Sa kabilang linya, hindi makapagsalita si Harvey.
Pagmulat ko ng mata, may nakita kong lalaki. Madumi siya, basang-basa. Mahaba ang buhok at mukha siyang palaboy. Nung una natakot ako. Pero siya ang humila sa akin palabas ng sasakyan. Ilang sandali lang pagkatapos nun, lumubog ang kotse mo sa ilog. Kung hindi niya ako nailabas, patay na siguro kami. Diyos ko, Zoe! Dinala niya ako sa tinitirhan niya. Hindi ko alam kung anong tawag doon, parang abandonadong kubo. Ang pangalan niya ay Joel. At ang Joel na yon, siya ang nagpaanak sa akin. Ano? Tanong ni Harvey. Oo, siya. Napalunok si Zoe habang naaalala ang kutsilyong hawak ni Joel. Nung nakita ko ang kutsilyo sa kamay niya, takot na takot ako. Akala ko kung ano nang gagawin niya. Pero ginamit niya yon para tulungan ako. Niligtas niya kami ng kambal natin. Pagkatapos tumakbo siya sa barangay para tumawag ng ambulansya. Kung wala siya, Harvey, baka wala na ako ngayon. Wala na rin ang mga anak natin. Sa kabilang linya, tulala si Harvey. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ang bagong kotse niya, wala na. Pero ang asawa niya at ang dalawa niyang anak, buhay. Dahil sa isang lalaking hindi man lang nila kilala. Isang lalaking palaboy sa paningin ng mundo. Isang lalaking maaaring nilalait at iniiwasan ng lahat. Ngunit nang dumating ang oras na kailangan ng tunay na tapang, siya ang tumakbo, siya ang tumulong, siya ang nagligtas. Tahimik na napangiti si Zoe habang kausap ang kanyang asawa sa cellphone. Sa wakas, ligtas na siya, ligtas ang kanyang mga anak. At ang bangungot na pinagdaanan niya ay tila unti-unti nang nagiging alaala na lamang. Zoe, okay ka na ba talaga? Kumusta ang mga anak natin? Oo, okay na kami. Huwag ka nang mag-alala. Magpahinga ka muna. Huwag kang matakot. Pupunta na ako dyan. Napatingin si Zoe sa dalawang sanggol na mahimbing nang natutulog sa tabi niya. Pagkatapos ay ngumiti siya. Harvey, maniwala ka. Pagkatapos ng nangyari sa akin, wala na akong kinatatakutan. Kinagabihan, dumating si Harvey sa ospital. Pagod, magulong buhok at halatang hindi na nag-abala pang magpahinga. Pagpasok pa lang sa silid ay agad niyang niyakap ang asawa. Patawarin mo ako, Zoe. Napatingin si Zoe sa kanya. Dapat nakinig ako sa'yo. Tapos na yon. Hindi. Kung may nangyari sa inyo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Bahagyang natawa si Zoe. Galit ka ba dahil nalunod ang bago mong sasakyan? Ano ka ba naman? Umiling si Harvey. Ang mahalaga, buhay kayo ng mga anak natin. Napuno ng luha ang mga mata ni Zoe. Minsan, hindi kailangan maging perpekto ang isang tao para mahalin. Kailangan lang niyang marunong umamin kapag nagkamali. Kapag nakalabas ako rito, hanapin natin si Joel. Aba, syempre. Kailangan natin siyang pasalamatan. Oo, gagawin natin yon. Hinaplos ni Harvey ang noo ng asawa. Pero unahin muna natin yung maka-recover kayo. Pagkatapos ay ngumiti siya. At may isa pa akong balita. Ano yon? Nag-hire na ako ng yaya. Talaga? May karanasan siya sa kambal at ayokong mapagod ka. Natawa si Zoe. Pagkatapos ay niyakap ang asawa. Mahal na mahal kita, Harvey. At mahal na mahal ko kayo, Zoe. Lumipas ang isang buwan, lumaki ng malusog ang kambal. At isang gabi, habang naghahapunan ang mag-asawa, muling nabanggit ni Zoe ang lalaking nagligtas sa kanila. Harvey, hindi pa rin natin napapasalamatan si Joel. Tama ka. Bukas day off mo, hanapin natin siya. Masaya akong gawin yun, Zoe. Kinabukasan, naglibot sila sa buong barangay. Ngunit hindi nila makita si Joel. Hanggang sa huminto sila sa maliit na tindahan ni Aling Mercy. Bumili sila ng tubig at nagtanong. Alam niyo po ba kung saan namin mahahanap si Joel? Biglang lumiwanag ang mukha ni Aling Mercy. Si Joel? Opo. Kilalang kilala ko yon. Inilapag niya ang paninda at agad nagsimulang magkwento. Nung araw, hindi namang ganyan yan si Joel. Hindi? Gulat na tanong ni Zoe. Hindi, isa siyang doktor. Nagkatinginan ang mag-asawa. Parang may piraso ng palaisipan na biglang nadugtong. Isa siya sa pinakamahusay na OB-GYN dito sa probinsya noon. Kaya pala, biglang naalala ni Zoe ang kahusayan nito noong siya ay nanganganak.
Napakahusay niyang doktor. Mahaba lagi ang pila sa kanya. Ngunit agading nagbago ang tono ng matanda. Pero hindi siya marunong yumaman. Bakit naman ho? Tanong ni Harvey. Dahil masyado siyang mabait. Ikinuwento ni Aling Mercy ang lahat. Kung paanong hindi tumatanggap si Joel ng lagay. Kung paano niya tinatanggihan ang mamahaling regalo ng mga pasyente. Kung paano niya inuuna ang mga mahihirap kaysa sa pera. At kung paano unti-unting napuno ng galit ang kanyang asawa. Ang asawa niya, si Kira, gusto ng marangyang buhay. Ngunit hindi yon maibigay ni Joel. Hindi dahil wala siyang kakayahan, kundi dahil mas mahalaga sa kanya ang kanyang prinsipyo. Hanggang sa dumating ang isang gabing nagpabago sa lahat. Pagkatapos ng 24 na oras na duty ay pauwi na sana siya. Umuulan ng malakas, napakasama ng panahon, at may matandang mag-asawang nakiusap na makisakay. Huminto si Joel tulad ng nakasanayan. Tinulungan niya yung mag-asawang matanda. Ngunit hindi na sila nakauwi. May nagsasabing nakatulog siya sa manibela. May nagsasabing nawalan lang siya ng kontrol. Pero ang sigurado, nahulog sila sa ilog. Napayuko si Zoe. Parang nakikita niya ang eksena. Parehong tulay, parehong ulan, parehong gabi. Sinubukan niyang iligtas ang mga pasahero, pero hindi niya kinaya. Tumahimik ang tindahan. Namatay sila habang nakatingin siya, sabi pa ni Aling Mercy. Pagkatapos ng aksidente, nagkaroon ng kaso. Nakulong si Joel at pagkalabas niya, wala na siyang pamilya. Wala ng bahay, wala na siyang anak. Iniwan siya ng asawa. Isinama ang kanilang anak na babae at hindi niya na muling nakita pa ang mga ito. Ibinenta ng asawa niya ang lahat ng kanilang ari-arian. At nang makalaya siya, isa na lamang siyang palaboy. Tahimik na napaluha si Zoe. Ngayon niya lubos na naunawaan. Hindi lang siya basta taong tumulong. Isa siyang taong nawalan ng lahat. Eksakto sa sandaling yon, langit-ngit ng pinto ang narinig nila. At may pumasok, basang-basa. Mahaba ang buhok, nakasuot ng lumang damit at pamilyarang mukha. Si Joel. Oh, ayan na siya! Bulalas ni Aling Mercy. Napangiti naman si Zoe. Joel, hinahanap ka nila. Tumango lamang si Joel. Parang normal lamang ang lahat. Parang walang espesyal na nangyari. Kumusta ang mga bata? Tanong ni Joel. Mabuti naman, sagot ni Zoe. Ngumiti siya. At dahil yun sa'yo. Mabuti. Alam mo ba? Pinangalanan naming Joel ang panganay. Natigilan si Joel. At Michael naman ang bunso. Magagandang pangalan. Bahagya siyang ngumiti. Isang ngiting matagal nang hindi nakita sa kanyang mukha. Maging masaya kayo. Lumapit si Harvey kay Joel. Nag-usap sila sa labas ng tindahan. Matagal, tahimik, at walang ibang nakarinig. Pagkaraan ng ilang minuto ay bumalik si Harvey. Anong napag-usapan ninyo? Kakaibang tao talaga siya. Bulalas ni Harvey. Inalo ko siya ng pera. Oh, tapos? Tumanggi siya. Napangiti si Zoe. Hindi na siya nagulat. Inalo ko rin siyang bumalik sa ospital. Ayaw din? Oo, ayaw din niya. Pagkatapos ay naging seryoso si Harvey. Pero may isang bagay siyang hinihiling. Hinihiling? Ano yon? May isang biyudang babae rito, si Marisa. Napatango si Zoe. May sakit ang anak niya. Tumingin si Harvey sa direksyon ng kubo ni Joel. At yun ang gusto niyang tulungan natin. Makalipas ang ilang taon, malaki na ang anak ni Marisa na si Tommy. Malusog, masigla at wala ng sakit na minsang nagbanta sa kanyang buhay. Samantala, si Joel ay hindi na nakatira sa lumang abandonadong kubo sa tabi ng ilog. Sa halip, nakatira na siya sa maliit ngunit maaliwalas na bahay ni na Marisa at Tommy. Bagamat hindi sila mayaman, sapat naman ang kanilang buhay. Masaya, tahimik at puno ng pagmamahalan. Isang hapon, habang papalubog ang araw, magkatabing nakaupo sina Joel at Tommy sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang bakuran. Tahimik silang nakatingin sa ilog na kumikislap sa liwanag ng dapit hapon.
Biglang nagsalita si Tommy. Tito Joel, bakit iho? Masaya ka na ba ngayon? Napangiti si Joel. Ngunit bakas pa rin sa kanyang mga mata ang malalim na karanasang pinagdaanan niya. Bakit mo naman naitanong yan? Kasi dati sabi ni Mama, lagi ka raw malungkot. Napatingin si Joel sa malayo. Parang muling bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang pagiging doktor, ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Ang aksidente, kulungan, at ang mahabang panahon na nag-iisa siya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Tommy. Oo, Tommy. Talaga? Oo. Buti naman. Bakit naman? Kasi kapag malungkot ka, nalulungkot din ako. Biglang napatawa si Joel. Isang tunay at malayang tawa. Matagal na panahon na rin mula nang huli siyang tumawa ng ganoon. Pagkatapos ay ginalo niya ang buhok ng bata. Alam mo ba, Tommy? Ang ano po? Nung una kitang makita, akala ko ako ang maawa sa'yo. Tapos po, pero ikaw pala ang tutulong sa akin. Ako po? Oo, pati ang mama mo. Nagtatakang tumingin ang bata sa kanya. Hindi ko po gets. Hindi mo pa maiintindihan ngayon. Hinaplos ni Joel ang ulo ng bata. Pero minsan may mga taong ipinapadala ang Diyos para iligtas tayo. Katulad mo? Hindi. Bahagyang napaluha si Joel. Katulad ng mama mo. Napayakap si Tommy sa kanya. Mahal ka po namin, Tito Joel. Napapikit si Joel at sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, may narinig siyang mga salitang matagal na niyang hinihintay. Mga salitang hindi niya inaasahang maririnig ulit. Mga salitang nagpahilom sa sugat ng kanyang puso. Huwag ka na pong aalis ha. Dito ka na lang sa amin habang buhay. Hindi na napigilan ni Joel ang kanyang mga luha. Tahimik itong pumatak sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi yun luha ng pagsisisi, hindi yun luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat. Dahil matapos mawala ang lahat, binigyan siya ng Diyos ng panibagong pamilya. At habang papalubog ang araw sa malayong kabundukan, mahigpit na niyakap ni Joel ang batang minsang kanyang ipinagdasal na gumaling. At sa kanyang puso ay tahimik siyang nagpapasalamat. Salamat, Panginoon. Sa wakas may tahanan na rin ako. Ilang beses na ba tayong nakakita ng taong gusgusin at agad natin silang hinusgahan? Ilang beses na ba tayong tumingin sa panlabas na anyo at inakalang alam na natin ang buong kwento ng isang tao? Tandaan natin, hindi lahat ng palaboy ay tamad. Hindi lahat ng mahirap ay may masamang pagkatao. At hindi lahat ng nakangiti ay masaya. May mga taong tahimik na nagdadala ng napakabigat na sakit na hindi natin nakikita, katulad ni Joel. Isang doktor na minsang nagligtas ng maraming buhay, ngunit isang trahedya lamang ang sumira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit kahit nawasak ang kanyang buhay, hindi nawala ang kanyang kabutihan. At yon ang pinakamahalagang aral sa kwentong ito. Ang tunay na pagkatao ay hindi nasusukat sa kanyang pera, bahay o katayuan sa buhay. Nasusukat ito sa kung paano siya kumikilos kapag may pagkakataon siyang tumulong sa iba. At tandaan, kapag gumawa tayo ng mabuti, maaring hindi agad natin makita ang gantimpala. Maaring dumaan ang mga taon, maaring isipin nating nakalimutan na tayo ng mundo. Ngunit hindi nakakalimot ang Diyos. Sa tamang panahon, may mga pintong muling magbubukas. May mga taong darating upang paghilumin ang ating sugat. At may mga bagong pagkakataong ibibigay upang muli tayong maging masaya. Kung may pinagdaraanan ka man ngayon, kung pakiramdam mo ay nawalan ka na ng lahat, huwag kang susuko. Dahil katulad ni Joel, maaring hindi pa tapos ang iyong kwento. Maaring ang pinakamagandang kabanata ng iyong buhay ay hindi pa nagsisimula. Dahil minsan ang isang maulang gabi ng pagdurusa ay simula pala ng isang panibagong umaga ng pag-asa. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.